Ay, magandang gabi mga bossing. Maganda ho topic natin ngayon. Si Harry Roque, si Marcoleta, at saka si Sara, ha? Himay-himay natin. Ito, pagtatanggol si Harry Roque, si Sara Duterte. Ito yung tungkol sa pagpapatay ni Sara Duterte kay Bongbong, tsaka kay Lisa, saka doon sa pinsan niya, ito paliwanag ni Harry Roque. Abogado to, ha? Oh. At kinari ko yan live sa aking Facebook. Ang sinabi ni Inday Sara doon, hindi niya pinagbantaan ang buhay ng presidente at ng unang ginang. Ang sabi lang niya, pag may nangyari sa akin, i.e. pag may pumatay sa kanya, meron na rin siyang pinag-utusan na patayin yung mga nag-utos sa kanyang pagpapatay. Yan ba? Harry Roque, abogado kayo, di ba? Doon sa sinabi ni Sara Duterte na pinapapatay siya, sinisiguro na niya na pag siya napatay, ang may kasalanan, si Bongbong, pinapatay siya ni Bongbong. Kaya siya pinatawag sa NBI. Sana makarating dito, Harry Roque. Hindi naman siya sumisipot. Kasi delikadong bagay na Kaya niya, ayon din sa puon mo, kaya siya kumontak ng assassin para patayin si PBBM, si Lisa Marcos, at saka dahil may nakarating sa kanyang balita na siya ay pinapapatay na ng Marcos. Kaya hindi siya pwedeng hindi gaganti. Kaya sabi niya, kumausap na siya ng isang pinakamagaling assassin yung kinausap niyan, Harry Roque, dahil papatayin, presidente. Hindi basta-basta assassin niya kinontak niyang puon mo. No? Kaya nga siya Harry Roque, trabaho ba yan ng normal ang pag-iisip? No? Kung meron kang threat, na may nakapagsabi raw sa kanya Yun ang dahilan itong si Sayad na pinapapatay siya May nakarating sa kanya. Kaya ang inano ng National Bureau of Investigation, pinatatawag siya para malaman yung sinasabi niyang nagtangka sa buhay niya kung sino ang nagsabi sa kanya. Iimbestigahan ng NBI. May batas nga Harry Roque. May batas. Pagaya ng ginawa ni Auntie Claire, na parang merong threat sa kanya. Pumunta siya sa NBI ba siya pumunta? O yata, di ba? Ni-report niya na kung may mangyayari sa kanya, itong mga may threat ako, sabi niya. Oh. Di ba? Ganun sana. Hindi yung nakarinig ka lang ng papapatay ka rin ni Bibi. Ganun? Ganun na nangyari, Harry Roque. Humanap ka na ngayon ng assassin. Kumonta ka na ngayon. Pag niyari nila ako, yariin mo rin Yes. And he said yes. No joke, no joke. Hindi ba? Ako ang dating sa akin talaga ng mga friend, buhay yung yung banta ni Sara Duterte. Kasi pag nangyari nga si PBBM, wala siyang kasalanan kasi buhay siya Dating meron na siyang depensa Sasabihin niya, ano pakialam ko yan? Ang biniling ko, pag ako namatay, buhay ako malay ko sino pumatay dyan. Yun ang mangyayari doon, Harry Roque. Mautak nga yung puon mo Magaling sa baligtaran Kaya, ewan ko kung ano nangyari. Sinampahan na ng kaso ng National Bureau of Investigation yan. Sa DOJ ba? Wala pa Hindi pa pinatatawag si Sara o whatsoever. Hindi pa kinakasuhan. Dapat may na yan Wala namang immunity from suit yan. Tuloy mo, bakla. Isang banta sa buhay? Yan ang isang habilin na kapag siya'y pinapatay, siguraduhin na magkakaroon ng katarungan ang pagpatay sa kanya. Ibig sabihin, conditioned. Hindi dapat. Ang tanong nga sa'yo, Harry Roque, paano niya siguro? Kaya nga pumapasok ng NBA, paano niya siguro si Marcos ang nagpapatay sa kanya? Para ipapatay niya si Marcos. May batas Kaya nga nung lumabas siya, pinatawag na siya agad ng NBI. Ano yung sinasabi mo na may magpapapatay sa'yo? Na pinapapatay ka ni Bongbong? Gustong malaman na ng NBI Hindi siya pumunta. Abogado to. Paano gawin ang kanyang huling habilin kung hindi naman mangyayari yung dahilan kung bakit siya naghuling habilin. Na gagalaw lamang kung papapatay siya ng presidente at ng first lady. At kinari ko
O yun ano, di ba? Kung papapatay siya. Paano mong paliliwanag yung Harry Roque kung papapatay siya? Ba't naman siya papapatay? Ang dami niya nang kaso eh. Anong rason? Sige nga, Harry Roque. Anong rason para siya ipapatay? Itambak ang kaso niya. No. I-impeach na nga yan eh. Sinalo lang eh. Oh, di ba? Yun lang yung mga boss. Ito, parati ko na sinasabi yan. No? Pag si PBBM nayari, ang isasagot ni Sayad, wala akong alam dyan kasi ako ay buhay. Ang biling ko doon sa papatay dyan, kung ako'y namatay. Punta na tayo dito kay Marcolecta. Mamaya si Sarah, ha? Nanood ako ng konti sa Senado kanina, mga friend, no? Puta. Ang gulo. At kaya magulo, dahil si Marcoleta. Alam niyo to si Marcoleta, no, mga boss? Mukhang ano siya, no? Lahat mali para sa kanya. Siya lang ang tama. O, siya lang ang hindi pwedeng magkamali. Nakakadiskusyon niya kanina si Ping Lacson. Oo. At ang pinipilit niya, gusto niya magyari, itawagin si Chavit Singson, lahat ng mga kaalyado. Katimat ako. Lahat ng mga kaalyado, patawag. Chavit Singson, tapos si Romualdez, para doon sila, magkakana sila doon sa Senado. Oh. Tapos yung West Philippine Sea, pati si Justice Carpio, lahat, magulo ang itong Marcoleta na to. O, pakinggan nyo. Siya nagiging magulo itong trial na to sa Senado dahil dito kay Marcoleta na to. Oh. Samantala, iginit naman po ni Senator-elect Senator Rodante Marcoleta na hindi na dapat pang ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Marcoleta na may mali po sa proseso ng impeachment at ayun, may mali na naman. Lahat mali kay Marcoleta eh. Siya lang tama. Saan nakakita ang taong ganito, no? basehan ng mga kaso laban sa Vice Presidente. Mayan Corvera sa detalye ng balita. Mayan? Ali, naghahanda na ang ilang senador sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtiyak na mga mamabata, susuriin nilang mabuti kung credible nga ba ang mga ebidensyang ipipresenta sa kanila ng prosecution panel. Puta ko, susuriing mabuti ah. Ano kaya dapat susuriin dyan? Kagaya niyang Mary Grace Piatos, yung kung ano-anong ano kaya susuriin paano para impeach itong tao na to o maging guilty itong si Inday, no? Tapos yung pagpapatay nga niya, gaano karaming utak ang kailangan mo para i-guilty mo to? Kung hindi, mas lalong napakaraming baluktot na utak para ito i-acquit mo. Pero kay Marcoleta, dapat walag nang ituloy. Magulo lang. No. Pinaghahandaan na ng mga senador ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ang inaasahang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa Talagang dadating sa Senado eh. Magkakaroon talaga ng trial dyan eh. Kasi sa Kongreso, halos tapos na yan eh. Kasi dating inimpeach na nila yan eh, ng mga kongresista na to eh. O, 260 yata, di ba? O, alangan namang, wala naman halos na bago na articles of impeachment. Wala naman. Yun din, yung mga Mary Grace Piatos, yung pagbabanta sa panunuhol niya sa mga tauhan niya mismo nagsasabi na binibigyan sila ng sobre. Wala namang binago, nadagdagan pa nga yung kay Madriaga, di ba? Paano mo hindi may impeach yan? Sa halip na at saka yan nga, susuriin yan dyan, pati mga bank accounts, lahat. Paano mo hindi may impeach yan? Magkakalabasan talaga dyan. Oh. Mas bumigat nga ngayon dahil magkakaroon na ng parang mini trial sa Kongreso eh. Hindi kagaya nun, pag naabot mo yung one-third votes, pwede mo nang idiretso sa Senado at sila na mag-usap-usap doon. Ngayon hindi eh. Sasalain talaga rito sa Kongreso
kung ano talaga bago sila mag-impeach. Bago sila bumoto na impeach ka. O, di ba? Tuloy. Ito si Marcoleta. O, tama. Bubukas ng 20th Congress sa July 30. Kung si Senator-elect Rodante Marcoleta ang tatanungin, hindi na dapat ituloy ang impeachment trial na aniyay lumilikha lang na Siyempre, puun mo yan Alangan namang ipapatuloy mo. Pero kung si Romualdez ang i-impeach dyan, baka nanginginig ka pa, Marcoleta, na tuloy yan. Dapat ituloy. O, di ba? Tuloy. matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, ito dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung O, kita mo, tanginang yan. Sila pa ang hindi nakakaintindi. Siya ang nakakaintindi. O, hindi siya pwede magkamali. Basta parati siya tama Ang hindi nakakaintindi, itong mga kongresista. O, di ba? Ang galing talaga nito. Ewan ko. Sobra. Lalo lahat sobra. Masama. O, tuloy mo, Marcobeta. pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment. Ayon sa mambabatas, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan anyang pagdebatehan muna kung kinakailangang ituloy o hindi ang paglilitis. Sipin mo, may mali. Di ibig mo sabihin, Marcoleta, puro bobo yung mga buboto dyan. Yung i-impeach dyan, yung mag-i-impeach dyan. Puro bobo yung mga kongresista, ikaw lang matalino. Di ba? Na wala mga boss. Tuloy. Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko. Hindi ko malaman kung paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas. 19 nga Ano susunod sa 19? 20. Napuspon nga yung 19 yan Kaya nga nakatawid sa 20. Ano ba naman, Marcobeta, Ano ba sunod sa 19? 20, di ba? Kaya napuspon yung 19 dati. Inimpeach na nga doon sa 19. Hindi natuloy. Kaya tutuloy sa 20. Ano ba naman? Anong hindi mo malaman? Ang buto. Na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan Kaya sinasabi. Siya na nagsabi, dapat mo bang ituloy yung 19th Congress sa 28th Congress? Yan ang issue dyan. 19 nga galing dito. Wala, mga pre. Ano ito mga puta? Ay, ewan. Hindi ko alam kung anong klaseng utak meron to. Hindi raw niya alam. Kaya nga tumawid yung 19th Congress, sa 20th Congress, yung impeachment sa 19th Congress na hindi natuloy. Kaya tutuloy sa 20. Ano ba na, Marcoleta? Bugado to punta tayo dito kay Sayad. Maski si Inday, ano na rin siya, alam niya na rin na aakyat sa Senado. Pero may kungpe, Pakinggan nyo. Gawa ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, matutugunan ang issue ni Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Ayon mismo ito kay VP Duterte na naglatag ng timeline kaugnay ng ginawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability laban sa paggamit nito ng confidential funds at nangyaring impeachment sa kanya ng Kamara noong 19th Congress. Sina Mary Grace Piatos. Dito magtuturo si Sara. Tuturo niya yung mga confidential fund. Na itong presidente, ang forces, mga tuturo niya dito. Guguluhin niya. No. Bakit ako lang? Parang ganun. Kasama sina Kokoy Villamin, Alice Crescencio, Milky Sequia at iba pa ay sinasabing fictitious o katang-isip na pangalang ginamit sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Vice Presidente at Department of Education ng kalihim pa ito ng kagawaran. Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi pinuunan nila yung defense sa confidential funds. So, ang pinayagan lang. So, malamang mga friend, hindi na yan sasagot, hindi na niya iintindihin itong
Malamang itong kongreso na to. Basta doon na lang niya sa impeachment trial na, sa Senado na. Oh. Sa akin na pag ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo. Anong iba-ibang nilang sinasabi? Kayo nag-report niyan eh. Kayo gumawa niyan eh, mga Mary Grace Piatos. Anong sinasabi mo dyan? Wala na mga friend. Tama sabi ni Senator Trillanes. Oo. Krung-krung nga ito. Ay may sagot. Tinuliksa naman ng makabayan lawmakers ang aligasyon ni VP Duterte na pamumulitika at pagsasabuatan ng hakbang na impeachment laban sa kanya. Ayon pa kay VP Duterte, alam niya na noong 2023 pa lang ay may script na umano ang House of Representatives upang sirain ang kanyang kredibilidad. Puta. 2023 raw, may script na raw para sirain ang kanyang kredibilidad. Ano bang imbento, Sara Duterte? Sa isinampa sa yung impeachment, pinagmumura mo yung lahat mo, putang ina niyo lahat. Huhukayin ko yung tatay mo, tapo ko sa Philippines Sea. Pupugutan kita ng ulo. Ano bang invento dun? Mary Grace Piatos, kayo nyo rin galing lahat yan. Pati si Sil Jokno, si Marian Rivera, nandiyan sa listahan ninyo, wala. Diba? Anong pinagsasabi mo sinisiraan ka? Diba? Tuloy mo. Gamit ang issue sa confidential funds. Ginamit lamang din anya ang mga pagdinig bilang fishing expedition para makahanap ng butas at kahit dumalo siya ng hearing, hindi siya tinanong ng mga miyembro ng House Good Government and Public Accountability noong 19th Congress. Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President hindi tinitingnan? No. Yung AFP na Nagturo na. Bakit yung confidential pa ng President tsaka AFP? Ba't di natitignan? Ba't ako lang? Diba? Yun eh. Ikaw may issue eh. Paano? Tuloy. confidential funds. Yung DND, lahat ng merong confidential funds, bakit hindi pinapatawag? Oh. Bakit OVP lang? Oh. Kasi, it's a fishing expedition for evidence na hindi nila makuha saan man. Kaya kailangan nila gamitin yung power noong Committee on Good Governance. Giit naman ng Makabayan Bloc, gasgas na script na ito ng pangalawang Pangulo na layong takasan ng pananagutan sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang biktima. Dagdag pa ng mga ito, pera ng taong bayan ng confidential funds kaya karapatan ng publiko na malaman kung papaano ni-request at minadali ang paggastos sa daang milyong pisong pondo. Samantala, isinusulong ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V, endorser ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay VP Duterte, na maimbitahan sa nakaambang hearing proper ng House Justice Committee si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Ito ay upang maging resource person kaugnay ng issue sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni VP Duterte at umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito. Ayon kay Representative Ortega, may direktang kaugnayan ng dating Deputy Ombudsman sa mga investigasyon kung saan sinuri ang bank transaction records at financial transactions ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga account na nakaugnay sa mga miyembro ng pamilya nito kabilang na si VP Duterte. Nagpatupad ng 90-day suspension ang Malacanang kay Carandang noong January 2018 at ipinatupad naman ang dismissal order laban dito ng Duterte appointee na si dating Ombudsman Samuel Martires noong July 2018. Yung pala inaabot ni Carandang dahil sa siniwalat niyang bank transaction nito mga Duterte, no? 90-day suspension. Pag upo ni Martires, dinismiss na siya. Hinamon na ni VP Duterte ang mga nag-aakusa sa kanyang tukuyin kung ano ang umano'y unexplained o hindi maipaliwanag na yaman sa kanyang SALENS. Rosa Licos, humahataw sa balita. Naghamon pa no? Ito yung hamon niya. Itong SMMI na to, kala ko wala na to. Maano pa to, no? Ito.
May hamon si Vice President Sara Duterte sa Kamara matapos busisiin ang umano'y unexplained wealth sa kanyang salin. Narito ang balita. Naging sentro ng impeachment hearing ng House Committee on Justice noong Marso 4 ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Dito kinestyon ang umunoy unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente na isa sa mga mabibigat na basihan ng impeachment complaint laban sa kanya. Inilatag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang umano'y 70 million pesos na itinaas na kita ng Vice Presidente sa loob ng 16 na taon sa programang Ibalik ang Tapang at Malasakit. Sa loob ng 16 na taon, tumaas ng 70 million. O, di bale, ang ano niya, halos mahigit 4 na milyon yata mahigit sa isang taon ang inilalaki ng kanyang kayamanan. Oo. O, ito, explanation nito si Sayad. Bumuelta naman si VP Sara at hinamon ng Kamara na ituro kung saan partikular ang unexplained wealth sa kanyang SALN. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag. O kaya nga hinihingi yung paliwanag mo. Ano ba naman to? Ipaliwanag mo kung bakit ka yumaman ng ganun, 70 milyon sa loob ng 16 na taon. Yun lang naman hinihingi, ipaliwanag mo. I-itemize mo, paano ka yumaman ng ganun. Yun lang naman hinihingi sa'yo. Anong sinasabi mong ituro nila kung asan yung unexplained wealth mo ron. Ikaw ang magsasabi, nahanap nga sa'yo, paano ka yumaman, tinatanong ka lang naman. Ano ba? Kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. Base sa record noong 2008, nasa mahigit 18.49 million pesos ang net worth. O yun, 18.49 million pesos. Tapos ng 2024, naging 88.51. O di, 70 million nga ang in-increase niya. O, paliwanag mo, yun ang pinahingi sa'yo. Ano ba nun? O. Ni VP Sara. Pero nitong 2024, sumipa na ito sa mahigit 88.51 million pesos. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term nagbilangkad lang ko, naglingkod na May daily coins rush na. na hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Depensa ni VP Sara, bungay. Kaya nga ipaliwanag mo. Yun lang naman hinihingi sa'yo. Hindi ko na ipaliwanag mo na ganito, kumita ako dito ng ganito, kaya kinita ko yung 70 million na yan dahil ako nagtanim ako ng puno, ganito. Ipapaliwanag mo lang naman Ano ba naman ang ano mo dun? Ang mabigat dyan, baka pag nabuksan na SALN nito mga friend, hindi 88 million. Kasi nakapakalaking katarataduhan na yung 88 million di ba? No. Ibig mo sabihin, hamak na mayaman dito si Diskaya, hamak na mayaman dito si Chis Escudero. Di ba? Sing-sing lang ni Hat Evangelista 56 million na. Isang sing-sing pa lang. Mas mayaman ba rito yung mga engineer na nagbabalik ng daan-daang milyon na ninakaw nila, di ba? Kaya nga ipaliwanag mo lang, di ba? Yun lang yun. Ito, kaya ako yumaman ng 70 million sa loob ng 16 years kasi ito yung sweldo ko. Tapos ito yung hanap buhay ko to. Kumita ako ng ganito. Pakita mo lahat doon. Di, ligtas ka na. Yun lang iniaantay siya. Pero malamang mga friend, hindi lang 88 million to, kalokohan to. 88 million, binabayaran nga lang kay Kupalman, 150 million na yata, di ba? Ang laki-laki. Tapos, ang lang niya, 88 million lang ang kanyang isang buwan kay Kupal 150 million na. Pagsamahin mo pa yung kay tatay niya, 37 million daw kay Duterte. Yun lang ang salin niya.
Di ba? Paano nang... Imposible yan, mga boss. Oo. Ito yung paliwanag niya doon sa 125 million na naubos sa 11 days. Ang may kasalanan pala, si PBBM eh. Huli niya raw nung binigay sa kanya eh. Dapat nung pa sana eh, binigay daw sa kanya, late na eh. Kaya obligadong ubusin niya. Yun ang paliwanag niya, pakinggan mo. Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. And the requirement in government offices, you have to utilize money before December 31, before the end of the year. So ang ginawa, lahat ng preps, in-implement. Naririnig niyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, di ba? Ang naririnig niyo, billions ang ninanakaw. Napakaliit na amount ang 150 million. Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. O, ayun. Kaya para sa kanya, napakaliit lang yan. Bakit pinag-uusapan niya 150 million na yan? Eh, ang naka 1 bilyonan eh. Di ba? O, tangay lang yan. O, eto pa siya. Talagang wala. President Sara Duterte appears resigned to her fate in the event she is impeached. If I get impeached, then that is my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. She also claims House Speaker Martin Romualdez wants to become vice president. The Philippine Constitution says the president has the power to nominate a legislator from the Senate or the House of Representatives to fill the vacancy left in the office of the vice president. I really believe that we have reached the point of no return. They are really going after me. Nakalimutan pa yung puta. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. Meantime, Vice President Duterte declines to answer questions about her alleged controversial misuse of funds. Sa totoo, hindi ka naman tinanggal eh. Pagiging sikwatary mo ng DepEd, hindi ka naman tinanggal eh. Nag-resign ka. Hindi ka nga, ang dami nagsasabi kay PBBM na tanggalin ka eh. Hindi ka tinatanggal eh. O, di ba? O, nag-resign ka. Kaya ka natanggal. Anong tanggalin? About how her office was found to be violating the rules of confidential funds use as contained in a Joint Memorandum Circular or JMC. I will not answer a question na si Bons Magsupol ang nagsabi na there is a violation of the JMC. I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JMC. Vice President Sara Duterte appears resigned to her fate in the event she is impeached. If I get impeached, Mana? Ayun yun, mga friend. Basta ito, pag ito hindi na-impeach, at hindi ito na, nakatakbo ito, todas, mother, pati daughter. O, yan na siya, o. Wala pang campaign. What's up, mga people? Alam mo, President, yan na. Anamon President. Ang Amon President, namimigay na siya ng mga candy sa mga bata. Doon sa mga bundok-bundok. Doon siya pupunta eh. Ang dami, namimigay siya candy. Pero kakagulo siya ng mga bata, mga boss. Iwasan na si... Pagkaswerte na nato. Pagkaswerte ngayon nato. Swerte na, okay, hindi lang binibigay. Kami sir, wala. Bye-bye, madam. What's up, mga people? Alam mo, President, yan na.
Di ba merong ano yan? Campaign period? Walang campaign period kay Sayad. Ha? Basta siya, nagdeklara siya, tatakbo siya, nakampanya na siya, dire-diretso. Ano masasabi mo ngayon, Comelec? Eto pa, As ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balita. Habang 3 taon pa bago ang 2028 Philippine Presidential Elections, nagsisimula na ang usapan at paghahanda ng ilang grupo. Ang tanong ngayon, may lilitaw bang kandidato na kayang sabayan ang lakas ng pangalan ni Vice President Sara Duterte o tuluyang mangingibabaw ang kampo nito sa darating na halalan? Para sa political strategist na si Malo Tequia, sa ngayon ay wala pa siyang nakikitang politiko o personalidad na kayang tumapat kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Anya, mahirap talunin ang isang kandidatong may matibay na base ng suporta, lalo na kung ihahambing sa administrasyong ang ipinagmamalaking ambag ay mga proyektong infrastruktura gaya ng mga flyover. Dagdag pa ni Tequia, sa gitna ng mga pandaigdigang krisis, kabilang ang tensyon sa Middle East, wala pa umanong lumilitaw na leader sa bansa na tunay na namumukuntangin sa pambansang politika. Sa kabila rin umano ng limitadong pondo na ibinigay sa Office of the Vice President, patuloy pa rin ang pagtatrabaho ni VP Sara. Nakikita kung sakaling meron, lalo na itong papasok na epekto ng gera sa atin, dapat nabubukod tangi yung taong yon. Kasi si BP naman, trabaho na itong trabaho, kahit pilit ng budget niya, pero nararamdaman ng tao yung trabaho niya compared dito sa ang pinaka-biggest na in-inaugurate, flyover. Di ba? Parang ang hirap mo namang tanggapin na gano'n na lamang ang nangyari sa Pilipinas. Para naman kay Davao City Councilor Danilo. Tama na yan, puta na. Naku, His Excellency. Pag ito nakatakbo, ewan ko na lang sa'yo. Pero yung pag hindi mo, pag ito hindi na kumbik ito sa Senado, baka taong bayan na ang gumalaw. Taong bayan na gagalaw. Na totoo lang. Magkakaroon siguro ng people power. Parang kay ERAP. Magkakagulo to. Si Marco Beta, tignan mo, ngayon pa lang sinasabi niya na, hindi yan tutuloy. Pagkabate, naharahin namin yan. Diba? Kalap na tayo, bubisit ka lang. Mantakin nyo, ang hirap isipin, ano? Pag nakabalik sa pwesto to, putang ina. Laman ng Malacanang, Malo Tequia, Eric Celis, Vivian Bele. Putang ina. Ari Roque, Tupacio, puta, patay. Anak ng puta. Kulab na tayo, mga boss. At maraming pang iba. Tangin lang yun. Kalatibaya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. Librado Ludovico, shout out. Blessed Monday morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Sa totoo lang, talagang malambot ang gobyernong Bleng-Blong. Ay, nako. Gamitin mo ang kamay na bakal. Yang si Sara Butangera, Tambalustay, Sayad, at nang hindi makaporma, kumuha ka na naman ng kahit kaunting bagsik sa matandang Marcos. Wala eh. Mary Lebron, shout out. Michelle Edwin, Mike, shout out my friend. Eddie Luna, shout out. Pastor John Lagon, shout out. David Ali Mendoza, good evening po, Karox. Yung isip po kasi ni Sayad ay panglokal lang. Kumbaga ay hanggang mayor lang ang kaya ng isip niyan. Baka sa mayor na, di pa pwede. Akala niya po kasi ay ang BP at mayor ay pareho ang trabaho. O kaya naman po paraan niya lang yon para makakulimbat o makasandok ng pondo sa bayan. Mismo.
Marilo Pabianak, shout out. Dapat na talagang putulin ang sungay ng pambihirang bastos ng ating Vice Presidente. May tendency ng maging malupit na diktador siya. Nawa naman lukuban ng malinaw na konsensya ang mga senador kasi sila din lahat ang mapapahamak sa direksyon ng ating bansa. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Good night, Marilo Castro. David Alvin Mendoza ulit. Karox, ayaw po kasi ma-question ang mga ginagawa ni Sayad, kaya gayon siya magsasagot. Paano pa kung maging presidente ng bansa? Siyempre, wala nang pwedeng magtanong sa mga desisyon, kundi dedo ka. Totoo. David ulit, mahilig nga pong manumbat yung mga dutae, yung mga naitulong pala nila ay may kapalit. Diba? Kaya nga dapat, hindi sila inaano ni Marcos kasi kung hindi sa kanila, hindi malilibing daw yung Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Gano'ng puta. Kaya sino kayo para hindi kayo sumbatan? Mga senador lang kayo, ba? Sa MJ, shout out, Karox. Dapat manuntok si Sir John B. Cremulya sa Senado. Yun. Alejandro Vidal, shout out, Karox. Mga tao, ang ugaling ganyan. Politiko dapat ibaw ng buhay, labas ulo. Wag lang katulad ni Tobats na kalbo, baka sipunin. Hindi sabit sipon. Ano bang sino ba nagkalat sabit sipon? Tanong ko kay vlogger Mark ng Canada. Si Chabit daw ang may sipon daw. Alam niya kung sino ang sabit sipon. Si Mark pag nag-vlog, abot tayo nga ang tawa ko. Natatawa ko doon kay Mark. Napanood ko rin siya. Nawawala problema. Pangsamantala. Kayo mga vlogs, totoo, lalo na to Sinyolo, Diyos, Mipo, Karox, God bless you all. Napapanood ko rin sila. Totoo lang. No? David Allen Mendoza ulit. Karox, yung asawa po ni Keso na si Hart, balita ko po ay nagpapa-enhance ng dibdib. Nagpapa-dibdib yan. Kaya ganyan ang ginagawa ngayon na puro parada sa SOCMED. Nung araw po kaya ay parang dibdib ng lalaki ang dibdib ni Hart. Ganun ba? Ted, shout out Ted. John Vic Oriola, parang bata, parang Sara din, mahilig sa presscon. Manghuli ka muna ng mga nagtatago sa batas bago ka manuntok, pikon. Galit si Ted. Ted ulit pinagsasabi ni Sara, pag pakikinggan mo, parang meron pero wala. Totoo yan. Pero sa tangalusot. Utangin na kung di ba naman may interview sa kanya yung mga banateros. Utangin na. Magpa-interview ka kila Pero dapat hindi pag-aksaya ng panahon to sa mainstream media. Wala ka makukuha Sherry Jaser agang mga panya ni Inday Mary Grace Piatos iba na talaga ang feeling entitled. Kahit anong gawin nila sa Pilipinas, okay lang sa mamamayan. Iba talaga ang mapera. Diba? Hindi man lang kung dapat nagsasalita na yung COMELEC ano ba ginagawa mo? Early campaigning yan di ba? Tahimik din yung bunganga nung si Garcia ba yun? Tangin. Pero San Juan, shout out. Shirley Jason dito. Totoo naman sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, bakit pikon ka Inday Mary Grace Piatos? Ay nako, ibang-ibang sagot doon sa tinatanong sinasabi ni Senator Ontiveros, parang bata kung sumagot. Totoo. Wala talaga Retiring soon, shout out. Good day boss. Sa tingin ko, mahina ang presidente natin. Takot kay Inday. Sunod-sunuran sa mga Rimulya na mukhang kapit ng mga Duterte. Biro mo, pinatanggal kay BBM si Torre ni Invicta. Bakit? Dahil ba nawalan ng kita sa pagtanggi ni Torre sa pagkuha ng mga baril? Pwede. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Christian Sen.
Annalisa Apolinar, shout out mga friend. Ha? Sabi ni Friend Shervin. Sir Rox, parang napasingit po yata ang aming pogi ng Cavite sa topic ko po today. Siya na agad ang una. Ba, Sir Rox, para ka naman pong bago ng bago sa amin, ano po. Kami pa po ba, Sir Rox? Kaya sabi ko naman po sa inyo, kami po ay sobrang sikat sa pagiging maangas, makisig, matapang. Tawa ng tao, pero saan banda kaya, Sir Rox? Kasi po, matatapos na naman po ang Marso, painit ang panahon sa atin dahil summer na. Pero bakit po kaya, Sir Rox, parang sobrang makulimlim pa rin po yung mga nagbabagang kaso na nakadisplay lang po diyan sa table of files nila. Ha? Ako naman ay nakikiusisa lang po mga sir. Bawal po ang pikon. Hindi nakakaganda ng health at masyado rin po siyang nakakapangit. Gusto ko lang naman po makakita din po ako ng liwanag. Isa po kasi sa akong masugid na taga-subaybay ng mga malulupit na ganap. Lalo pa po, tayo po ang bida sa mga maangas pong pagpo. Siyempre po, super proud po ako. Super proud po ako pag talaga pong may naipakita po tayong resibo. Hindi na po tayo parang mga sundalong kanin. Sundalong kanin lang na wala pong silbi. At palaging ningas kugon. Ningas kugon lang po. Sa ngayon po kasi parang puro pambabatikos at mga kontrabulati po ang mga naririnig ko. Tawa ka ng tawa. At di po nakaka-proud, lalo na po dito sa kababayan din po natin na puro mga taga Cavite. Parang wala po kasi kaming nakikita na matinding aksyon sa sangkaterbang puro kaso na natutulog lang po sa lamesa ng pansitan. Ay, nako. Nga muna ako, tiyadili kayo. Ay, nako. Sir Blackjack. Asa na po yung mga pangako po natin? Ano po? Nagtutulo na po ang laway po namin kung ano po ang maging resulta ng mission nga. At mission butata. Naku, Sir Rox, ano po ba sa palagay mo? Lalaban ba o babawi na lang po tayo? Ang panabong po kasi nating mga manok puro po lampasot. Talaga pong maniwala ka. Wala pong tibay na maasahan. Sa dihado at liyamado, nagsasabong ka. Siyempre pa, Sir Rox, doon po ako sa simplang. Kasi, hanggang ngayon po, wala pa rin po kaming mga napapatunayan. Naku, ewan ko nga po sa inyo, mga leche, mga buwisit, kinam, Bayan. Dapat proud ka, mga taga-Cavite. Rodel Pelor, shout out. Talagang parang ilaw na napatay sindi ang Sarakim na yan, Sir Rox. Basta ako, natutuwa ako sa mga nangyayari ngayon kesa dating tatay ni Sara Mau, kapal ng mukha na magsalita. Ni isa sa mga sinasabi niya, wala siyang ginagawa. Kagalit talaga lustay na yan. Salamat, sir. Ingat po tayong lahat. And God bless us all po. God bless Rodelia. 3JC Hope, shout out. Rena Ibingson, Dolor Garcia, Eman Escalona, shout out sa inyo mga boss ha. Hello Sir Rox, ngayon ko lang nabasa ang sinabi ni Tupacio tungkol kay Jasmine Curtis. May gulay. Hindi lang digong 2.0 kundi digong sa talaga sa katauhan ni Tupacio. Nagimbal ako Sir Rox sa mga salita niya. Hindi ko nga masulat dito sa comment ko ang mga sinabi niya, kahindik-hindik. Dapat talaga siyang madisbar. Nakakadiri, nakakapanghilabot ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Considering abogado siya. Bukas, itatapi ko yan, si Tupacio.
DJ Show ulit. Alam mo, Xerox, di ako makaget over with dito kay Topacio. Talagang may topak, walang pasubali. Bastos nga eh. Sa totoo lang, walang makukulong sa kung anong mataswang iniisip ng isang lalaki o babae. Kung ito ay nasa isip lang nila, kung ito ay imahinasyon lang nila hanggat hindi binubulalas doon sa national TV. O tama ka. O sa lahat ng uri ng social media platform. Kapag ibinulalas mo sa TV o sa Sokmed, krimen na yon dahil iyon ay labag sa batas ng Pilipinas. Dapat talagang magpursigi si Gabriela na madisbar ang hindi lang bastos kundi talagang ama ng mga kabastusan itong si Topacio. Ay nako. Yan ang magandang magkana si Topacio at saka si Marcobeta. Ha? DJ Show ulit to. Kapag hindi na panagot itong si Topacio, anumang sabihin ng kalalakihan sa social media o national TV ay admissible na lang at okay na lang sa lipunan ang ganong mga kabastusan against women. Panahon pa ni Digong yan, mas bastos si Digong dyan. Hindi pa na-disbar, nabigyan pa nga ng may award pa si Digong di ba? Ha? Bakit pag nakabikini ka pa sa Facebook, gusto mo na gawan ka ng kahalayan ng mga kalalaki? Kaya nagbibikini ng mga babae at nagpapapicture, gusto nilang halayin sila? Anong klaseng mentalidad yan? Yung mentalidad nga nung may topak, kaya nga Topacio. Anong klaseng katwiran yan ng isa ka pa namang abogado? Ibig mo sabihin, lahat ng nagpo-post sa social media ng nakabikini, yun ang gusto? Paano yung mga pageant ng Miss Universe, Miss World, at yung ano-ano pang prestigious beauty pageant? Pag bikini portion na, gusto nila mahalay sila. Nakabikini, hi, Xerox. Hindi tao ito si Topacio. Siya ay isang buitre na nakakapagsalita ng parang tao. Oo. Tao ba yung mga yan? DJ Show ulit to. Kaya talagang kailangan nating magkaisa na wag makabalik ang mga Duterte sa Pinas. Dahil kay Digong, sa loob ng 6 na taong nanatili siya sa pwesto, ginawa niyang normal ang pagiging bastos sa mga tao, bata, matanda. Ang pagiging bastos ay wala ng boundary. Si Digong ang ama ng lahat ng bastos. Sobra sa impluwensyahan niya ang mga taong maging bastos. May pinag-aralan ka man o wala, basta DDS, manyak, bastos, manyak. Kailangan maparusahan ng walang hiyang Topacio na yan. Ewan ko lang, nasa Supreme Court yan. Linda Aquino, shout out. Kuya, hindi totoo sinasabi ni Pusit na maraming humihingi ng tulong sa OBP. Lumapit na din ako sa OBP. Sa lobby pa lang, itataboy ka na ng guard at bibigyan ka lang ng link. Madaling araw pa lang, nakakonek na kami hanggang hating gabi. Wala kuya, hindi kami nakakonek. Wala kaming napala. Sabi pa ng guard, dapat daw more than one cellphone ang meron kami para makakonek. Pumunta na pala si Erlinda Aquino dyan. Erlinda ulit Kuya, hindi lang Senado ang nagligtas sa impeachment kay Pusit. Di ba marami silang nagtulong-tulong? Totoo. Pati Sokrenko. Reynaldo Gonzalez, shout out. Si Sara nga, Xerox, ang disaster, lalayo pa tayo? Totoo. Reynaldo Gonzalez, gagawa ng libro, alapang kakwenta-kwenta, dapat isang kahibangan ginawa Sara. Totoo yan ha. Marilo Pabian, shout out. Good afternoon po muli tayo sa Kaka-Warriors. Maliwanag sa mga pinaggagawa ni Sara at ang background ng pamilya nila. Dapat magkaisa ang mga nasa gobyerno, sama-sama tayong mga Pilipino na hindi na siya payagan na makabalik sa gobyerno. Kaso nga, napasama ng pakay niya. Hindi bilang maglingkod sa bayan, kundi maghiganti. Napakasama ng pakay niya, di ba? Ang masakit, gamit ang resources ng pamahalaan. God bless. God bless. Marilo Castro. Jan Dimango, shout out my friend. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas umuli. Anong klase, no, mga friend? Sipin mo yan, mga puta na. His Excellency, nasa iyo ang bola. Nasa iyo lahat ang kapangyarihan. Winawalang yaka. Gumalaw ka. Oo.
Ay, nako. Matuto kang umamoy sa mga nakapaligid sa iyo hanggang ngayon. Hindi mo, ay, nako. God bless na lang sa iyo, His Excellency. Magandang gabi po mga boss. Dasal talaga ang kailangan ng bansang Pilipinas. Wala nang iba. God moves in a mysterious way. Good night. God bless.